Hello po and welcome sa isa na namang walang kakwento-kwento video natin ngayong araw. And for today's video ay ipag-uusapan po natin itong issue no. Itong sabihin nating ang pagbabalik hindi ni Attorney Clear. Pag kukuha lang tayo ng ano. Kita niyo dito sa saan ba? Eto. Yung nakasulat doon. Every time na i-feature natin si Idol, ilalagay ko yan. Yung nakasulat yan. Yung violet na yun nasa taas. Okay? Para maintindihan nyo kung sino si Idol. Kasi may nagtanong eh. Ayan, taas natin ng onte. Ano nakasulat dyan? Yun bang Idol ay abbreviation ng idiot legislator? Please respond, okay? Kayo nang sumagot kung yun nga yung meaning nun. Okay, malaking katanungan yan. At ngayon, nagbabalik nga, etong pag-usapan natin ngayon. Ito yung kukuha tayo ng video kay Attorney Clear, okay? And eto nga pag-usapan natin, ang pagbabalik, ang paghihiganti, sabihin natin ganoon. Round 3. Pero sabi nga nila, hindi lang to yung pangatlong beses. Maraming beses na rin daw nagkasagupa si Senator Pia Cayetano at si Raffy Tulfo. Okay? So, ito lang yung sigurong sabihin natin round 3 na medyo tumatak na gustong balikan at mag-rematch si Idol, okay? Kasi nagkaroon ng budget hearing sa Senado lately, yung last time. Pero this time hindi na pwede sumagot si wala nang mic si VP Inday Sara, yung Deputy Secretary. So, dito sa hearing na to, nagkainitan na naman si Pia Cayetano at si Raffy Tulfo, si Idol. Okay? Tapos, mamaya, pupuntahan rin natin yung isang video ni Katon Ying tungkol dito sa hearing na to. Okay, so punta muna tayo dito sa video ni Attorney Claire. Okay? Kasi ito nang galaitin na naman si Idol. At pinresenta niya na naman yung in-issue niya nung hearing dun sa budget ng Department of Education na PTA, Parents and Teachers Association. Okay? Na hindi niya alam na hindi niya pa rin maintindihan hanggang ngayon na ang PTA ay hindi under ng DepEd. Okay? Ito ay isang asosasyon. Okay? Independent association na hindi siya nabibilang sa DepEd, kaya wala siyang karapatan para patawan ng mga memorandum agreement, yung mga ganon. So dito, parang may sinabi nga rin dito si Attorney Claire. Pakinggan natin, ha? Ng PTA at ng DepEd. Kasi voluntary partner. Oo. Kung ikaw ang parent. Allow yung ganong klaseng organization, Oo. 'di ba? Para sa mga eskwelahan. Okay, ina-allow. Okay, sinasabi ni Sir Ed dito na organisasyon siya. Kahit na nakalagay Parents and Teachers Association, isa siyang organization na hindi siya under ng DepEd. So kasama na doon yung kanilang voluntary Yes. na pagbibigay ng contribution para sa kapakanan ng kanilang organisasyon. Yes. Para sa kapakanan ng mga estudyante, pero ang hindi mga estudyante nagbibigay ng pondo. Sabihin na natin ganun kasi katulad nung dun sa hearing, binigyan rin ng issue ni Raffy Tulfo, yung sinabi ni Pia Cayetano na fundraising na wala naman daw nasasaad sa batas yung word by word sa batas na may salitang fundraising. Well, in fact, it was just a personal opinion para lang pwedeng sabihin mo pondo, pwedeng sabihin fundraising ng asosasyon, pwedeng contribution, pero nang galing sa mga magulang na voluntaryo nilang binabahagi. Saka parang lang, pagkakaintindi ko yung mga contribution, hindi mo naman sinabing yung contribution ay always pera, di ba? Pwede mo nung sabihin, yun nga, yung sa PTA, humihingi sila ng electric fan, mga floor wax para mapaganda yung na hindi lang pera yung ibibigay mo, but pati yung mga bagay-bagay, okay? Sabihin yung mga sinasabi ni Raffy Tulfo, mga pintura, floor wax, jobos, sabi niya. Okay? Kasi laging na pinag-uusapan nga, hinihingan yung mga magulang ng contribution, okay? Financially at saka yung mga contribution na gamit, okay? Pero hindi niya maintindihan yung voluntary. May mga magulang talaga na gusto mag-contribute para mapabuti yung pag-aaral ng mga anak nila. Okay? So, eto pinag-uusapan nga nila yung tungkol dun sa na hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan ni Raffy Tulfo yung definition ng voluntary contribution. Voluntary, yun na lang yung simpleng word na yun. Kung si Raffy Tulfo, imbis na magdadadakdak siya dyan, na gusto niyang paalisin yung mga contribution dyan sa PTA, first, kailangan niyang i-identify yung word voluntary. Pagka na-identify mo na yung word na voluntary, doon mo na pwedeng sabihin at saka ipaalam sa mga magulang na ang voluntary ay hindi sa pilitan. Okay, one na yun, isa na yun.
na i-explain mo sa mga magulang na may karapatan silang humindi. Kasi lagi naman yung, ang nirarason naman is maapektuhan yung grades ng mga estudyante. Pag dumating na doon, magbibigay ka ng kaalaman, hindi yung aakto ka sa maling pag-iisip. Alam mo yun, yung pagka sinabi mo, pagka bumaba yung grade ng anak mo, doon ka magreklamo, ireklamo natin sa tamang ahensya. Di ba yung, alam mo yung pag-iisip na ganun? Yung, pagka yung ikaw, si Rafi Tulfo, nagreklamo, na hindi mo tuturuan yung mga tao, hanggang doon na lang yung kaalaman ng mga tao, na sa baba, hindi mo iaakyat yung kaalaman na magulang, yung tamang informasyon, kung ano ba yung voluntary contribution, hindi mo na talaga sila matutulungan. Kahit magdadadakdak ka dyan, kahit matulog ka dyan, maglatag ka ng banig dyan, di ba? Walang mangyayari. Pero kung yung mga nagre-reklamo sa'yo, nagbigay ka ng listahan na na eto, bawal to, eto, dapat yung gawin, di ba? Yung mga impormasyon ng karapatan mo bilang magulang, pagdating sa mga kontribusyon, kung ayaw mo man o hindi, o kung gusto mo man, di ba? Yun yung ibigay mong impormasyon. Hindi yung nagreklamo yung nag-comment dun sa pinakita mo. Ito, pakita natin dito. Ito nga partner, yun ay bawal. At saka panoorin nyo tong panay comment Hindi siya yung legit na reklamo na ibibigay mo sa DepEd na may pangalan, tapos may totoong pangalan, may salaysay. Ito, Oo. Kung may reklamo napunta kay Senator parents ayun na nagsumbong sa akin. Ayun, yan ba ang bibigay mo sa DepEd? Tingnan yung mga ni Pia Cayetano. Parang, who fucking cares about that? Sabi niya, parang iniisip ni Pia Cayetano, alam ko kung ano yung mga papel ng klaseng reklamo at ano yung mga chismis. Parang ito mga nilalabas niya dito eh. Chismisan eh. Sa Comments. Pilipinas, na kung saan sila po ay sapilitang Ano yan? kinukontrahan ng mga electric fan at kung ano Comments to Sabi nga natin, kung totoo ang mga reklamong ito kaya ay na-verify na rin ni Senator Rafi Tulfo? Nakahingi kaya siya ng mga salaysay na notaryado? Kung itong mga reklamo na to ay verified naman at notarized na hindi naman yan ang pinakita niya sa Senate session. Patawa eh, clown. Dahil Parang lumalabas na parang yun, mga screenshot ito. screenshot. Parang yung mga magician na naglalabas ng panyo sa bibig, tapos unlimited yung panyo na parang ganun eh. Ng mga comments. Naging clown na. Kung meron man na Magic! na hindi naman naipakita na maayos sa Senate session, bakit kaya hindi nila ito Ayun sinampahan magic. ng Tapos kaso? na. Lumabas na lahat ng panyo sa bibig. Diba? Katulong na rin ng maraming abogado ng wanted sa radyo. Bakit tinatagal pa ang issue at dinala pa kaya sa Senado habang naghihiring patungkol sa budget ng DepEd na pinangungunahan ni VP Sara? That list is Yes, submitted I'll be so more than that happy to we give it can to you. give it to DepEd. I will be happy to submit it. Nung ilang huling hearing pa yun, 2 months ago, hanggang ngayon wala ka pa rin nasasubmit. Tapos yung ibibigay mo, sa tingin mo yun yung isasubmit mo. Kaya kahit na every year, mag-hearing sila ng DepEd, tapos ito pa rin PTA ang ilalabas niya. Nakakasayang lang ng pondo ng bayan yung mga hearing na ganito eh. Magre-raise ka ng ng walang kwentang. Napanood ko yung parang interpellation din ni yung kapatid ni Pia Cayetano, si Alan Peter Cayetano, dito sa kanyang kapatid, sa ate niya, okay? May ni-raise siyang mga questions, legit questions tungkol sa DepEd, under DepEd, na dapat bigyan ng pansin ng DepEd kasi under siya ng DepEd, okay? Pero kung ito si Tulfo, katulad nung yung sa asin na issue nila, tapos inopen niya yung argument na yun sa DTI. DTI ba yun o sa hindi sa sa DOH o hindi man lang sa FDA. Alam mo yun, ang layo. Hindi siya under ng Department of Trade and Industries. Tapos maglalabas ka ng ng mga issue na ang layo. 'Di ba alam mo 'yun, mga ganun Ito yung part na ginatungan ni Coco Pimentel. Ito yung, kahit na wala akong alam sa batas pero yung logic dito ni Coco Pimentel is sobrang layo. Okay? Pakinggan na, subukan natin kung Interpellator, Senator Tulfo, Okay. na bawal. And if there is a department order, Yun dun sa sa binanggit ni Tulfo is bawal yung contribution ng mga estudyante sa teacher sa eskwelahan, okay? Pero hindi nila nabanggit o siguro nabanggit nila, si Pia Cayetano nabanggit na yung mga magulang sa PTA pwede. Pakinggan natin si Coco Pimentel. na may interpret na pwede for the PTA to prompt or solicit or to ask contributions from the parents, let's review this department order because in my humble opinion, it violates the law. O ayan, pati si Senator Coco Pimentel, ang bilis magbigay ng opinion, hindi pa pala niya alam yung ibang mga updates patungkol dito sa PTA at mga contributions na allowed. Ano ba ang re-reviewin ninyo?
Kung sinabi na mismo ng Supreme Court na itong Department Order 54 Series of 2009 kung saan sinasabi ang mga polisiya at guidelines patungkol sa voluntary contributions ng PTA. Mismong Supreme Court lang nagsabing ito ay constitutional. Bawal. Patay. 'Di ba? Abogado ka pa naman. Tapos binara ka ng kapwa mo abogado ni Attorney Claire. Senador ka pa, tapos abogado ka pa, tapos hindi mo alam yung Supreme Court decision na nagde-define ng voluntary contribution sa PTA. Para lang masalba niya yung kabaro niyang si Raffy Tulfo. Na pati yan sinasabi nga rin ni Coco Pimentel na kapag ang teacher ay nanghingi, oo, bawal nga sa mga estudyante manghingi ng contribution, no. Parang parehas lang na parang nanghingi na rin sa mga magulang dahil kanino bang manggagaling yung pera ng mga estudyante, 'di ba? Parang doon pa lang sa logic na yun, ang layo na ng kaisipan din ni Coco Pimentel eh. Kasi alam mo yun, yung mga anak ko, yung pagka siya binigyan siya ng pera ng mga lolo niya, sa kanya na yun, 'di ba? Pwede niyang gastusin yun kung saan niya gusto. Ngayon, pera niya na yun. Hindi nila pwede sabihin na pera pa rin yun ng lolo niya, ng mga noni tawag dito sa Italy, okay? Binibigyan siya ng pera ng noni niya, okay, mga nare-receive niyang pera sa pag-birthday, mga ganun. Pera niya na yun. Okay? Ngayon, if ever, let's give him the benefit of the doubt na yung school ay nanghingi ng contribution sa eskwelahan, sa estudyante, hindi ibig sabihin na pag nagbigay yung estudyante, alam natin na bawal, okay? Na manghingi. Pero if ever na manghingi yung mga teacher sa mga estudyante ng contribution, hindi na 'yon automatic na galing sa mga magulang, okay? Kahit nasabihin natin nagbigay ako ng pera sa anak ko, okay? For 10 euro, 20 euro. Hindi ko na pwede masabi na na sa akin pa rin, nagaling na sa magulang pa rin yung perang 'yon. Kasi sa kanya na 'yon. Kahit na minor pa rin siya o sa kanya siya pa rin magde-decide kung gusto niya magbigay ng pera sa kahit kanino niya, kung may contribution niya silang kailangan bayaran, okay? Sa eskwelahan. Sa kanyang pera na 'yon, okay? Isa pang example. If ever man na nung dati nag-aaral ako, may baon ako 10 pesos para sa pamasahe, para sa dati nung grade school ako 10 pesos. Hindi naman ganoon kalaki 'yan, pero kasya din sa pamasahe, okay? May natitira pa ako sa pera ko sa bukod sa pamasahe. If ever man sabihin natin 10 pesos, 4 pesos back and forth, may matitira pa akong 4 pesos. Ngayon kung manghihingi man sila ng contribution, may natitira pa akong 4 pesos na alam nating bawal, pero yung mga estudyante, syempre, pwede sila ma-manipulate, okay? Kunyari, piso para sa floor wax. May tagpipiso ba kayo, mga bata, para makabili tayo ng floor wax, okay? Kung 30 person yun nandoon, 30 pesos na rin yun, okay? Dahil tagpipiso eh. Pera na yun ng bata, okay? Decision na yun ng bata kung pwede nang sabihin na, ay wala po akong pera, okay? O kaya sabihin nyo, ay ayaw ko po magbigay kung talagang matalino yung bata at saka alam niya yung niya. Pero kung pera na yun ng bata, hindi na yun pera ng magulang. Alam mo yun, yung kahit na minor siya, kahit na estudyante siya, kung pipiliin niyang mag-contribute ng pera man o pera niya na yun. Hindi yun porket sasabihin ni Coco Pimentel, kanino ba nang gagaling yung mga pera ng mga bata? Di sa magulang, di parang nag-contribute na rin yung mga magulang. Yung parang mali yung pag-iisip na gano'n. Alam mo yun? And dati na nung siguro medyo hindi ko pa masyado napapansin si Coco Pimentel. Dala, mukhang matalino eh, okay? Sa akin, nasira lang siya nung nagkaroon ng pandemic. Tapos, binaliwala niya lahat ng protocol ng COVID. Dahil nga manganganak na yung asawa niya. Tapos lahat ang dami niya nilabag na sa batas nun eh. Okay? Yung parang siya, mambabatas. Hindi siya sumusunod sa batas. Ang alam mo nun, how ironic, yung mga ganong sitwasyon, di ba? So, eto, gusto ko lang ipakita sa inyo yung logic ni Idol. Hindi niya talaga naiintindihan. May mga bagay siya na hindi naiintindihan na sinasabi niya na kung hindi niya sasabihin sa akin na kaya niyang solusyonan to, hindi ako aalis dito, parang pa niya eh. Stage pa na yung podium eh, para lang mapagbigyan yung tantrums niya. Na hindi naman under ng DepEd, na wala naman magagawa yung DepEd, na all this time sinasabi naman ng DepEd na hindi sila tinatolerate yung mga contribution na against the law. Okay? Yung mga ganun simpleng bagay, yung hostage mo yung podium mo para lang sa tantrums mo. Di ba?
Ang dami hindi naintindihan eh. Parang katulad nung sa ano, domicile at saka sa residence. Simpleng bagay, oh, pero hindi niya alam yung pagkakaiba. Tsaka yung parang ano, yung qualified theft at saka yung ordinaryong theft, hindi niya alam yung pagkakaiba ng dalawang bagay. Basta may theft, parehas lang yun, dalawa. 'Di ba? Parang gano'n. Katulad din ng contribution sa ano, yung binanggit niyang batas na bawal yung ano, humingi ng contribution sa mga estudyante. Okay? Pero sinasabi nga nila sa parents pwede para mapaganda yung kalagayan ng mga bata. Okay? So, para sa kanya, yung paghingi sa mga estudyante, parang yung logic nga ni Coco Pimentel na para ka na rin ang hingi ng contribution sa magulang is, sa tingin ko, ibang usapan na rin na yun. Na hindi niya rin naintindihan talaga. Kaya nga sinasabi ni Pia Cayetano na doon sa binanggit niyang batas na bawal talaga sa mga estudyante na manghingi ng contribution, na nire-recognize niya yun. Okay? Pero yung ano, yung mga differences ng dalawang bagay, tapos yung pag-iisip ni Tulfo ay nandoon, iisa lang yun, theft, at saka qualified theft, iisa lang yan, kailangan isa lang yan, domicile at saka residency, isa lang yan, yung mga estudyante at saka magulang, iisa lang din yan. Alam mo yun, hanggat hindi mo nase-separate yung dalawang pagkakaibang yun, talagang hindi kayo matatapos dyan sa pag-uusap na yan. Okay? So, tapos, yun nga, katulad ng sinasabi ko, hanggat hindi mo rin na-educate yung mga magulang kung anong dapat nilang gawin, kung ano yung bawal, kung ano yung hindi, eh, magko-continue pa rin yan na makakatanggap ka ng mga reklamong katulad ng ganyan. Na ikaw, i-accommodate mo naman sila para at least may ididikdik ka na naman dyan sa next year na nandiyan pa rin yung PTA, nandiyan pa rin yung mga contribution na nasapilitan, sasabihin mo. Pero hindi mo naman sila ina-educate na bawal eh. 'Di ba? Hindi naiintindihan ni ano lang to may own humble opinion. hindi legal kasi hindi naman ako abogado. In my humble opinion, hindi naiintindihan ni Tulfo yung mga differences ng dalawang simpleng bagay na magkaiba. Okay? Kailangan kasi bago mo masolusyonan yung mga problema is ma-identify mo yung kaibahan ng mga bagay-bagay. Kasi kung may dalawang simpleng bagay na hindi mo ma-identify na para sa'yo ay parehas, hindi mo masusolusyonan yung mga problema. Okay? So yun. Eto panghuli na lang. Sabi ko nga kanina ipapakita ko rin itong video ni Katon Ying. Okay? Yung pag-uugali ni Tulfo. Bakit? Sa iba, ayaw niyang gawin, pero pag siya gumawa, okay lang. Okay? Para dito na tayo magtapos. Nyo na, doon sa inyong resource person, nung umiiling-iling, ay nagalit kayo at pinagsabihan na huwag kong ulitin. Pero bakit kaya ninyo ito ginawa? Sa kapwa nyo, senador. Hindi, ma'am, huwag kang iling-iling. No, I don't like that. Huwag kang iling-iling. Kita niyo yung mukha niya, no? Cynthia Villar at ni Binay. Parang anong pinagsasasabi na ito? Nagsasalita, nag-explain. Yung mga mukha nila, ay nakasayang lang. Sayang lang yung hearing na to. Don't do that. Oh. Gusto mo ikaw tatanong ditiinin ko rito. Nakaka-annoy na eh. This is a serious matter. We're talking about kapakanan ng mga farmers dito, and yet tatawa-tawa ka pa. Kasi may camera din sa harap niya. Alam niya na ano siya eh. Ayun oh. Nakikita niya yung sarili niya dun eh. Thank you. Napikon ba kayo sa mga katwiran ni Senator Pia Cayetano? Buti nga po hindi niya pa nabanggit itong bagong desisyon ng Supreme Court. Actually, hindi na nga bago kasi 2016 pa. Ang jurisprudence na ito. Taon na yan. Paano mapapahinto 7 years. 2016, 2023 na ngayon. 7 years. Hindi na bago yun. yung mga voluntaryong contribution ng PTA para sa eskwelahan? Talaga po dapat gumawa ng batas para matigil na yan. Kung gagawa mo ng bill, sana makapasa. Okay. Punta tayo dito kay Katon Ying. Na-miss ko to si Katon Ying eh. Pinapanood ko na yung mga pati yung kay Rendon, yung interview niya kay Rendon. Pero yung pag-feature natin dito kay Katon Ying sa channel natin, medyo matagal-tagal na rin. Ito, pakinggan natin si Katon Ying. Meron lang akong ipapapanood sa inyo. Napanood nyo na po ito sa akin dati. Pero ipapapanood ko lang po sa inyo uli. No? Ito po yun. Mabilis lang po ito. At sabi ko nga sa inyo, mabilisan lang to. Ito po. Ito po ay kaninang feature ni Attorney Claire ay yung sa hearing ng budget ng Department of Agriculture. Ito yung hearing naman ng budget ng PCSO. Pagtatanong ni Senator Raffy Tulfo sa mga abogado na ito po isa pong lady lawyer sa isang male lawyer. Tawag nila dito si Neneng Palag. Okay. Kaya po sila ng PCSO. Reliable source, eventually you will, yung STL ipipace out niya. No, kahit na anong iling mo iha, iling ka namin gusto mo. Okay? Hanggang gawin mo yung ulo mo sa kailing, meron akong reliable source na eventually, pati yung STL, gagawin yung electronic sa taya. It's okay. Umiling ka kasi, hindi tayo sa minuto. Umiling ka ng umiling. Your Honor, the iloto po is just an expansion of the addition po to. Natawa eh. Gagalit, mapipikon si Senator Raffy Tulfo sa pag-iling. Ayaw niya na may umiiling sa harap niya. Meron niya nga isang official ng Department of Agriculture nung isang araw nung umiling sabi niya nababastos daw siya. Dahil umiiling daw po si yung Undersecretary ng Department of Agriculture. Galit siya sa umiiling. Galit pala sa umiiling itong si Senator Raffy Tulfo. Oo nga. Mga kababayan.
Masama Huwag kang iiling, no? nakakabastos ba yung pag-iling? Pag-iling, Katonying. Pero para kay Senator Raffy Tulfo, pag siya kaharap mo at umiling ka, nababastusan siya. Oo. Nababastusan siya sa'yo. Huwag kang iiling, Katonying. Nakakabastos yung pag-iling. Panoorin po natin ito, mga kababayan. Ito po ay noong November 9. Wala ho silang collection sa estudyante. Ang meron, so that we can I identify the issue. I No, can the issue. to disagree, ma'am. Ito po. Ayan. Narinig niyo, nakita niyo yung pag-iling ni Senator? is being honored by Ako rin, hiling ako. Pang-asar lang kay Idol. Labas ang DepEd, ang principal, ang teacher, Makailing na ako. Iling tayo, Katonying. is authority to decide among themselves. They have their own rules, they have their own guidelines to do their Ngayon, fundraising iling din tayo, Katonying. Katonying, among the parents. pang-asar lang, Katonying. So, sa Senado, pagka umiling ka, pagkaharap mo Senator Raffy Tulfo, si Idol, yari ka. Hindi natin kaharap si Idol, pero nasa screen naman natin si Idol, okay? Makiiling na rin tayo. Idol! Idol! Pag naman ganun. Bibigyan kayo isang minuto para hindi mo trumpo yung ulo mo. Opo. Pero dito, kita natin, ito habang nagpapaliwanag sa kanya ang isang kapwa niya Senador. Their own guidelines to do their fundraising. That's a generic term that I'm using. Natawa lang ako. Tawa yung tawa ni Sa buhay Katonying. natin, no? Sabi nga anyway, medyo natawagan ako ng pansin sa palitan ito ng pangungusap Ito po, no? Kung bakit. To follow their own guidelines. Kunyari pa si Katonying Contributions Gusto from din mang the asar parents. Katonying, iling na! So, just to be clear, Mr. President, importante po na maliwanag yung by Atrix dito sa Senado. Panoorin po niyo to. Ayun, or kapal, request for Oo. contribution na ibinibigay sa estudyante. Bawal po Ready yan. naman bastos. Bakit pa nangongolekta pa rin sila sa mga estudyante, especially Mr. sa mga President, I would like to clarify, never po sila nangongolekta sa estudyante. Wala po Okay. silang collection sa estudyante. Ayun Ang na. meron, so that I'm sorry. Iling we ulit. can identify the issue. No, the issue, to disagree, ma'am. Ito po, lahat naman ito po sa akin. sir, the issue, Magician, boom! Yung mga Yung tissue ayun na. Na kung saan, sila po ay sa pilitang kinukolektahan ng mga electric fan at kung ano pang mga gamit. Eskwelahan. Loka ni Katonying. For those Sorry. Natatawa lang ako dito sa eksena na to. Dinadlang na Sa totoo lang po, kung may mga complaint, ewan ko kung baka nag-message sa kanya yun o sumulat ba sa kanya. Pero kung sumulat sa kanya yun, yung mga kung ang paniniwala po ng ating mahal na Pangulong Raffy Tulfo, na mali ang ginagawa ng mga Pangulo, kaagad ang hindi puta. demanda. Dapat kinuhanan niya ng mga sinumpaang salaysay yung nagrereklamo, total sa katera abogado niya. Pagkatapos, inihabol na niya. Diba? Ordinaryong ano lang yun broadcaster, hindi yan abogado. Alam ang procedure ng kung paano magreklamo. Okay? O ba, ihabol na niya. Gusto ko lang makita kung paano Dapat umiling ihabol si Para may nangyari naman doon sa pagsusumbong sa kanya nung sa katatok na teacher na yun. Ay na magulang na yun. Okay. Ang totoo na, na-discuss na po natin yung tungkol sa PTA pero ayaan nyo na po sila. Fast Natawagan forward, lang ako ng pansin. Password tayo sa pag-iling ni Katonying. Pang-asar lang din kay Idol. Natawagan lang ako ng pansin. Kinakabahan ako baka pag may umiling sa sinabi na gano'n, masita ng idol ko Senator Raffy Tulfo Kaya sige, matulog na kayo. Bukas na lang sa 2x2. Katonying, isang iling pa. Huwag kayong mawawala. Pang-asar lang kay Idol. At yan po yung masusubay pa rin sa YouTube at saka sa Facebook. O paano? Bye! Bye. Happy weekend! Iling. Ako dito. Ang bihira. Pang-asar kay Idol. Okay. Nako po, bye. Okay. Ay, mahirap umintindi ang mga taong ayaw umintindi, 'di ba? So, yun naman po. Please, paki-follow po ako sa Facebook page natin at paki-subscribe na rin ako sa YouTube channel. And maraming salamat sa mga sumubaybay dito sa walang kwenta-kwentang video natin ngayong araw at hanggang sa susunod, ingat po tayong lahat. Ciao, ciao.